Barangay FM Forever, 1:12. Magandang hapon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Ang init-init po sa labas. Huwag po tayo lalabas ng walang dalang payong. Mama Donna, kailangan din araw-araw naliligo, ha? Yes, Pop. Parang sinasabihan kita, parang hindi ka na... Parang sinasabi ko na hindi ka naliligo araw-araw. Ano? Anyways, welcome po rito sa Talk to Papa. Nandito na naman tayo. May kabarangay po tayo dito. Hindi niya binigay yung kanyang pangalan. Pero tawagin na lang daw natin siya sa pangalang Sad Girl. Oh? In Tagalog? Malungkot na babae. Malungkot na babae. Okay mga kapuso, mga kabarangay, after natin basahin yung kanyang letter, yung kanyang sulat na pinadala, pwede po kayo magmensahe, mag-iwan po ng comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Siyempre, pwede nyo rin po akong i-mensahe sa aking messenger, Papa Roni 975. At yung number natin sa mga wala pong data dyan, yung mga hindi nakakonect online, pwede pa rin po kayo makisali sa amin. Magmensahe lang po sa ating numero, ibibigay ni Mama Donna ang ating number sa mga hindi pa nakakaalam. Mama Donna! Text line natin mga kabarangay 0950-7381028. Okay, ayan. Hindi na po natin patatagalin pa mga kabarangay. Umpisa na po natin ang Talk to Papa. Sino ba sa atin ang handang maghintay at umasa sa pangako ng ex mo na babalikan ka? Papa Roni, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Sad Girl. May problema ako sa ex ko, itago na lang natin sa pangalang Jerome. Papa Roni, hanggang ngayon, aaminin ko sa inyong lahat na mahal ko pa rin si Jerome. Pero po, etong si Jerome, Papa Roni, meron na pong anak at asawa. Inuna talaga yung anak. So in short, pamilyado. Papa Roni, nagkausap kaming dalawa at ang sabi niya sa akin, hintayin ko lang daw po siya. Naghihintay lang daw siya ng tamang pagkakataon para hiwalayan niya ang asawa niya dahil napapagod na raw siya sa ugali ng kanyang asawa. Papa Roni, mga kabarangay, ano po ba sa tingin ninyo sa sitwasyon kong ito? Dapat ba akong umasa sa salita ni Jerome? Dapat ba akong maghintay kay Jerome? Mahal ko talaga siya. Pero ang isang iniisip ko, baka naman naghihintay lang ako sa wala. Ano po ba ang nararapat gawin sa aking pinagdadaanang problema? Pagpayuhan niyo naman ako, Papa Roni, mga kabarangay, kung papaano ba malalagpasan ang problemang ito. Ako, si Sad Girl. Barangay FM 97.5 Forever, 1:20, 1:20. Ako po si Papa Roni. Dito po tayo sa Talk to Papa. Ayan ang abang sinasabi ko So, ibig sabihin, itong si Sad Girl, nakipagrelasyon sa isang pamilyado, Mama Donna. Mga kapuso, ganito ang kwento. Ito pong si Sad Girl, sinabihan ng kanyang ex. So, ibig sabihin, hiwalay na sila. Hindi niya na nabanggit kung anong pinagkahiwalayan nila. Pero baka malamang baka nagkabukingan or baka ayaw mabuking. Nagsabi sa kanya ang kanyang ex na huwag kang mag-alala, hintayin mo lang ako, babalikan kita. Kasi nga, eto palang Jerome na to na naging kanyang karelasyon, meron ng asawa at anak. Ibig sabihin, pamilyado. Nung nagkausap silang dalawa, sinabihan siya, hintayin mo ko. Ha? Naghihintay lang daw ng tamang pagkakataon
para hiwalayan niya ang asawa niya. Nako! Sa tingin ko, binobola ka lang nito, ano? Sad girl? Pamilyado na eh. Di ba? Ano ba yan? Magpapa-anal ba yan? Katulad ni Papa Buloy? Ba't ka natawa? Magastos. Magastos. Mahal. Hindi po basta-basta yung annulment. Anong klaseng hiwalay ba yung sinasabi niya? Ito pang tanong ko. Hindi niya nabanggit kasi kung pwede rin naman kasing may asawa at anak pero actually hindi kasal. May mga ganun eh. Well, kapag ganun ang sitwasyon, may possibility na talagang pwede niyang hiwalayan. At talagang naghahanap lang or naghihintay ng tamang pagkakataon. 'Di ba? So sabi niya 'yon eh. Naghihintay lang daw ng tamang pagkakataon at hihiwalayan niya yung asawa niya. Dahil ang dahilan ng lalaki ay napapagod na raw sa ugali ng asawa. So ito naman siya umasa doon sa sinabi ng lalaki. So ngayon, she's asking, ano raw ba sa tingin natin ang tamang gawin? Dapat ba siya talagang maghintay at umasa dito kay Jerome? Kasi mahal na mahal niya nga. Ganun talaga eh. Kapag mahal natin ang isang tao na nagiging bulag tayo, nagiging tanga. Realidad yan, Mama Donna. Oo, Paps. Lahat naman tayo naging tanga sa pag-ibig. Ganun ka rin ba? Oo. Palagi. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano raw ba dapat gawin? Mga kapuso, mga kabarangay, payuhan po natin si Sad Girl. Pwede na po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook Live. Mag-comment po kayo dyan, okay, sa problema ni Sad Girl. Barangay FM 97.5 Palawan, yung aking messenger naman, Papa Roni 975. At naka-crossover live na po yung FB Live natin sa Papa Roni 975. Number naman natin sa mga wala pong data o hindi naka-online, pwede kayo mag-mensahe sa ating number 0950-738-1028. Okay mga kapuso, mga kabarangay, dire-diretso po tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Oras natin 1:23. Here's one from Mystica. Ito, matindi mag-split ito, Mama Donna. Napanood mo doon pag nag-split siya? Oo, Paps. Sa tingin ko, kayang-kaya mo yung gawin yung pag-split niya. Pero hindi na ako makatayo. Pusong Salawahan. Barangay FM Forever 137 ang ating oras. Etong tanong ko, mga kapuso, bakit ba ang daming pumapatol sa isang pamilyado na? Bakit, Mama Donna? Sagutin mo yan. Siguro, Paps, naghahanap sila ng thrill. Pwedeng yun. Pwedeng yung lalaki, madiskarte din, matulis. Pwede ring dahil kailangang kumapit sa patalim. Or pwede ring mahal na mahal talaga. Katulad nung sa sender natin. Okay mga kapuso, mensahe na po kayo ng mga pabidang advice kung ano ba ang dapat gawin ni tawag dito, Sad Girl. Dapat pa bang maghintay doon sa pangako ng lalaki na pamilyado na pala may asawa at may anak? Mantakin mo. Nangako pa itong lalaki. Huwag ka mag-alala. Babalikan kita. Hintayin mo lang ako. Maghahanap lang ako ng pagkakataon para hiwalayan ko yung asawa ko. Talaga nga naman, oo. Hello, kumusta Paps? Okay naman po. Sabi dito, ang tangi, may asawa na eh. Pero okay lang talagang may mga babaeng mahilig sa mga may experience na. Yummy daw kasi talaga, Paps, basta bawal. Ganun, George. Oy, kumusta ka na, George? Anong balita sa'yo? Sabi dito pa ni George, huwag mong sirain ang isang pamilya. Ang hirap maging kabit, no? Yung kapitbahay ko, ayun, kinalbo ng misis. Paano nahuli? Tanga-tanga yung lalaki, nagpahuli siya, di ba? Hindi nag-iingat. Hindi nag-iingat eh. Yan tuloy. Okay. Okay, thank you. Nabasa ko na to nung nakaraan pa pala to.
Okay. Hello to Jinky. Good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Para sa sender, wag niya na pong hintayin. No? Lalo na kung siya ay malungkutin kasi mahaba ang panahon. Please, wag po siyang tanga. Kasi pamilyado na yung lalaki. At saka isa pa, natapos na nga yung pagkakamali, di ba? Ex na. Bakit babalikan mo pa yun? Di ba? Bakit aasa ka pa sa wala? Tama nga naman, Mama Donna, di ba? Malay mo, ginawa ng Diyos yun talaga na magkahiwalay kayo kasi nga, pamilyado yung lalaki. Alam mo, lalo ka lang masasaktan dyan kasi aasa ka sa wala, no? Baka naman ang ginagawa niyan, paasahin ka lang. Kaya kung ako sa'yo, move on ka na lang para maging happy naman siya. Marami pang lalaki dyan. Okay? Hindi lang po nag-iisa ang lalaki. No? Marami pa po. Maraming salamat sa pagbasa ng message ko, Papa Ronnie and Mama Donna. Thank you, Jinky, Fab Sam. Maraming salamat. Happy listening sa inyo dyan. Mama Donna, pakitingnan nga. Baka may mga pumasok sa ating Facebook Live sa Barangay FM. Wala pa, Paps. Okay. Sabi dito, mahirap na, Papa Ronnie. Pamilyado na pala Wala siyang hihintayin dyan. At saka gulo lang yan. Tama. Gulo yan kapag nagkabukingan, Mama Donna. Oo. Mas diba? mapapasama pa siya dyan. Oo, mamaya niyan, sugurin ka ng asawa pag nalaman ng asawa. Tapos na, kahit sabihin na hiwalay na kayo, kahit na ex mo na yan, pag nalaman yan, malamang sa malamang, baka sugurin ka pa rin yan. Meron pa namang mga babaeng palaban, Mama Donna. Yung mga excited mag-eskandalo. Excited mag-eskandalo. Yung Gina G. Oo, enjoy na enjoy pag nag-eskandalo sila. Oo. Wala siyang hihintayin dyan, gulo lang yan. Buti kong pumayag yung lalaki talaga na makipaghiwalay na nag-aaway yan sa asawa pa rin. Okay, kahit na mag-away yan, sa asawa pa rin. Okay, pabati na lang po dito. Rodingson Barbershop. Okay, saan dyan? Rodingson Barbershop. Kumusta? Araw-araw na nakikinig sa atin, Mama Donna. Galingan mo sa paggugupit, ha? Okay, thank you. Rodingson Barbershop. Sana maraming nagpapagupit ngayon. Alam mo, dati noon, Mama Donna, natatandaan ko yan tuwing summer. Kasi pag summer talaga mainit, di ba? Ang kalakaran noon sa amin, nung kabataan namin, tuwing summer, kalbo ako. Kasi nga mainit ang panahon Ganun talaga. Oo. Sus, nag-aaway pa kami ng tatay ko kasi gusto niya akong kalbuhin. Ayaw ko nga At saka kasi 'di ba, ang solusyon dati sa may mga lisa at saka kuto. Mga kuto. Kalbuhin ka. Okay, anyways. May bagong pasok sa live natin, Paps. Sige, sino yan? Shoutout kay Joshua. Sabi niya, good afternoon. Pabati lang po sa San Jose. Ilan po sa mga taga San Jose. Joshua, ingat lagi dyan. Sana okay na okay kayo. Mainit na hapon, Paps, para po sa sender at sa lahat ng mga nasa ganitong situation, relasyon. Alam mo, sad girl, malungkot ka lang kaya ka nagkakaganyan na nauubos na ba ang lalaki sa mundo para diyan ka lang magtiis sa lalaki na yan? Ang dami-daming lalaki. Pero syempre, hindi naman kung sino lang yung una mong makitang lalaki, ha? Piliin mo rin, syempre. Di ba? Sabi pa dito, instant kabit rin ng datingan, kung ako sa'yo, sad girl, maghanap ka na lang ng bago. Huwag dyan sa tao na may pamilya na. Naku, mahiya ka naman, uy. Kung gusto mo na legit na relasyon, ako na ang bahala sa'yo. Ba? Tokmol ng Westcom, matindi to si Tokmol. Go to guy ka ba? Go to guy? Yung ako na ang bahala sa'yo, di ba? I know a guy that who knows another guy. Tukpol ng Westcom, ingat. Maraming salamat. Okay. Mga kapuso, mga kabarangay, kantahan muna tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Sino to? Randy? Yes, Paps. Randy Santiago. Alam mo ba yung 5 piso dati? Papel yan.
Dinodrawingan namin yan. Kamukha ni Randy Santiago. May nunal. Oo, naka-shades pa. Barangay FM 97.5 forever. Siyempre, dito pa rin po tayo sa programang Talk to Papa. Wake me up when September ends. Sino na nga yan, Mama Donna? Green Day, Pops. Green Day, okay. Hello po sa mga kakilala ko at kaibigan ko na green ng pag-iisip. Kulay, ano sa Tagalog ang green? Berde. Aba, alam na alam Ano sa Tagalog ang brown? Hindi ko alam, Pops eh. Kayumanggi. Kayumanggi. Ano sa Tagalog ang chair? Upuan. Hindi. Ano? Silya. Asilya. Silya. Ang lalim pala. Hindi ba Tagalog? Hindi ba ano yung silya? Tawag dito. Ano ba hindi pala silya. Ay, alam ko na rin, Pops. Ano? Oo, sa lumpuwet. Sa lumpuwet. Ang upuan ay sa lumpuwet. Oh. Parang ang pangit, no? Kapag nasa kalimbawa nagbabayad ka ng paleko, pwede mo paabot ng sa lumpuwet. Sa lumpuwet. Oh. Ano sa Tagalog ang panty? Ano, Pops? Hindi mo alam? Hindi. Sa lungguhit. Ano sa Tagalog ang wheelchair? Ano, Pops? Hindi mo alam? Hindi rin. Sa lumpo. Joke lang. Huwag kayong magalit ha. Joke ko lang yon. Minsan talaga corny si Papa Ronnie eh. Okay, balikan po natin yung ating programang Talk to Papa, yung pinag-uusapan natin. Yung problem nino na nga yan, ni Sad Girl. Okay, text na po ng mga pabidang advice. Hello to Fe Abapo. Sabi ni Fe, hello Paps, payo ko lang po kay Sad Girl, mag-move on na lang po siya. Huwag na po siyang umasa sa pangako ng boy sa kanya. Dahil alam niya naman po na may pamilya na ito. May anak pa. Huwag kang tumulad sa iba na sumisira or naninira ng pamilya ng may pamilya. Dahil kasalanan yan sa Diyos. Isaalang-alang mo ang anak nila. Tama, agree ako dyan. Thank you. Galing yan kay Fe Abapo. Okay. Hello to Sir Manolo Miras. Tama yan, sa Lumpuet. Yun na nga. O, diba? Ang Tagalog Tagalog talaga ng chair ay sa Lumpuet. Narinig mo ba, Sir Manolo? Sabi ko yung Tagalog ng panty. Malamang, narinig mo yun. Mahilig ka doon, di ba? Ano naman ang tawag mo sa ano naman ang ano mo? Ano naman ang Tagalog ng ano? Brief. Ano, Paps? Hindi mo alam? Hindi. Sa longganisa. Sa longganisa. Ang pangit. Ang bantot. Bantot pakinggan ha. Ay nako. Sisiraan na ng ulo si ano. Nasisiraan na po si Papa Ronnie. Ano to? Okay, wait lang ha. I'll call you back. Nagpo-program. Okay. Sa Manila pala to. Okay mga kapuso, mga kabarangay, oras natin 1:57 dito sa ating programa Talk to Papa. Dire-diretso po tayo. Kantahan mo na tayo. Here's one from Sarah Geronimo. Sarah Geronimo po sa kanyang awiting Kilometro. 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 7.5 forever. Nako, may mga mensahe na pala tayo dito, Mama Donna, sa Papa Ronnie 975 na live. Yung naka-crossover sa ano natin, ano, sa Barangay FM. Siyempre, babasahin natin itong mga to. Hello nga pala dyan to Marife Abad. Ayan, magandang araw po, Papa Ronnie. Pabati naman sa mga taga Bong Villanueva Salon, Rizal staff. Oy, kumusta dyan? Yung mga magaganda. Lahat ng mga nagtatrabaho dyan, maganda. Diba? Sa panahon, sabi nga sa panahon ngayon, kapag pangit ka, it's your fault, Mama Donna. Yes. Kasalanan na ang pagiging pangit daw. Oo, kasi pwede ka naman magpasalon, di ba? Para maayos. Hello to Miss Marites Arquero, to Mami Tala, to Ella, to Christine, Martha Maganda, Girly, Justine, Tintin, at sa gwapo namin driver, si Lourdes Enriquez. Aba, babae pa lang inyong driver?
Okay, at sa client namin na bonggang-bongga si Miss Baby Gapus. Hello po sa inyong client dyan. At sa mga gustong mag-avail ng wellness, hoy, commercial na to ha. Pinagluloko mo ako, Faye, ha? O, sige, puntahan nyo lang sila dyan sa Bong Villanueva Salon. Request daw ng kahit maputi na ang buhok ko. Okay, hello to Mami Shalom. Si Mami Shalom to eh. Shout out sa Kubo. Nakikinig po ng Talk to Papa Pops. Okay, malamig po dito sa amin. Wow, buti pa sa inyo. Malakas ang hanging amihan. Di ba tapos na yung hanging amihan? Oo, Paps, nakaraan Oo, pa. tapos Ngayon na. wala na halos Tapos na hangin. yun. Hello to Ate Gingging, to Mami, to Ate Crystal, and to Ate Nene. Thanks, Paps. Okay, maraming salamat po. Sabi dito, uso na yan. Uso na yan ngayon, Paps. Malapit na kasi ang katapusan ng mundo. Masarap daw talaga yung bawal. Gaya ng bawal na pag-ibig. May mga alam ako dyan, yung mga kung ano-anong mga something sa dilim na ginagawa. Mga kapuso, mga kabarangay, na-experience nyo ba yung puro kagat kayo ng lamok sa inyong mga hita at binti? Puro gasgas ng dahon ng kugon. Ang talas. Hoy, nakakasugat ang dahon ng kugon, Mama Donna. Hindi mo ba alam yon? Alam ko yan. Nagasgasan ka rin ba dati? Damang. Okay. Uso na raw kahit nung unang panahon pa, masarap daw ang bawal. Okay? May tagu-taguan pa kasi, may thrill. Okay? Basta wag lang magpapahuli, baka maputulan ng lahi. Shout out to Foreman Rique Solina. Thank you. Hello po sa inyo mga kapuso. Maraming salamat. Galing yan sa ating live, no, sa ating Facebook. Okay, tingin naman tayo dito sa ating text line. Ang dami na nito, natambakan na tayo. Basahin natin. Good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Panawagan po si Peng Kayaw and Aldin Gabwa na hindi nakapasok sa work. Okay, baka may naman may sakit. Kasi uso rin ang sakit ngayon, Mama Donna. Alam mo ba yun? Oo, Paps. Yung Sa sobrang init ng panahon eh. Kaya nga kailangan lagi tayong fresh. If we can, take a bath twice a day, let's do it, di ba? Ano lang ba naman yung magbuhos kayo ng tubig, magsabon ng konti, para at least, kahit papano, pagdating nyo sa bahay din, pag naamoy kayo ni Mrs. o kaya ni Mr., medyo fresh din ang dating. Di ba? Imaginein mo, kung ang trabaho mo medyo mabigat, Mama Donna, syempre, pinapawisan yung kilikili mo yan, di ba? Yes, lalo na kapag bilad na bilad sa araw, Paps. Ay, gusto ko yan, bilad na bilad. Lagi po akong kumakain ng bilad na isda. Yung bilad na isda. Okay. Kailangan pag uwi natin sa bahay, ano rin tayo, di ba? Kailangan freshen up lagi. Katulad ng sinasabi ko kanina, paano kung mabigat yung trabaho mo? Siyempre, pinapawisan yung kilikili mo niyan. Oo. Ako kasi, Mama Donna, maglalagay lang ako ng tawag dito, ng, ang tawag doon? Deodorant. Hindi araw-araw, hindi kada ligo. Depende yan. Kasi it's either mga 3 or minsan nga 5 days, wala eh. Pero hindi naman nangangamoy kilikili ko. Kasi twice a day ako naliligo. Kasi po yung araw, Mama Donna ito ewan ko lang pero sa tingin ko kasi yung paggamit ng deodorant, kapag araw-araw din, lalo na yung mga, anong tawag dito, yung hindi lumalabas yung pawis, yung hindi ka papawisan. Alam ko merong nega effect. At saka Paps, yung mga yung mga deodorant, nag-ano sila, di ba? Yung iba nagsistain. Nag-i-stain. Yes. Isa rin yan. Kasi nga, yung pawis na nasa loob ng kilikili, hindi nakakalabas. Oo. Alam ko sometimes it cause, I don't know, cancer? I'm not so sure. Hindi po expert si Papa Ronnie. Pero meron ako nakikita at napapanood na ganun nga. Kailangan din nalabas din yung pawis sa kilikili natin. Paminsan-minsan. Hayaan nyo na lang minsan, kabarangay. Kailangan nyo lang talaga maligo. Ang kasi ng panahon ngayon, ang init eh. Hello Papa Ronnie and Mama Donna. Alam mo, sad girl, kung magpapatuloy ka dyan kay Jerome, kahit na alam mo na may asawa at anak na siya, mananatili at magpapatuloy ka sa pagiging sad girl. May mga lalaki kasi na kapag nabobola nila ang isang babae,
patuloy ka lang nilang bobula-bulahin. Tama yan, Mama Donna. Kapag ikaw binola-bola ka ng lalaki, anong sasabihin mo? Parang tanga. Parang tanga. Huwag kang papayag ng gano'n. Sabi mo, huwag mo Yes. akong binobola-bola. Oo. Ang palagay mo sa akin, siopaw? Bola-bola, siopaw? Asado kaya ako. Asadong-asado ka naman, di ba? Oh. So, advice ko lang sa'yo, sad girl, maging happy ka na lang, girl. Kalimutan mo na yung Jerome na yan. Okay? Maghintay ka at meron ding magkakagusto sa'yo na lalaki, na binata, na talagang mamahalin mo din at mamahalin ka. Agree ako dyan. Tama yon. Galing yan kay Daddy ng San Miguel. Oy, Daddy! Kumusta? Hello po sa mga taga San Miguel. Mga kabarangay natin dyan. Sana'y okay na okay kayong lahat. Okay? Ito pa. Grabe naman ang pangalan nito. Okay? Hello po, payo ko lang po, huwag na po siyang umasa kay Jerome dahil pamilyado na, no? Magmumukhang tanga lang po siya na umaasa sa wala. Yun lang po. Hello nga pala dyan kina Pitpit na makulit at si Apyang na dungol. Hello din po kay Mama na tulog at ako po na lagi nakikinig ng programa ninyo. Thank you. Request po ng ano to? Grabe naman yung title ng song na yan, di ko mabanggit. Bawal eh. Basahin, kumanta daw si Shaira. Okay. Thank you, Cyrus. Maraming salamat. Anyways, mga kapuso, oras natin 2:17 dito sa ating programa Talk to Papa. Dire-diretso po tayo. Ito, matindi to. Ito po ang nauna sa... Saan, Pops? Sino kumanta niyan? Aegis. Nauna sila sa... A9. Bee Gees. Ay! Basang-basa sa ulan. Barangay FM 97.5 Forever 224. Ang ating oras siya po mga kapuso, The Past. Alright. Ray Parker Jr. Yan po yung kanyang version. Mensahe na po kayo ng mga pabidang advice po ninyo. Pwede po kayo mag-iwan ng mga comments sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover po yan sa Papa Ronnie 975. Ganoon din po yung aking messenger. And of course, ang number natin, 0950-738-1028. Hello to George again. Sabi niya, Paps, ano to, may pinaranas yan na hindi makakalimutan. Expert talaga pag may asawa na. Ganon, hindi naman lahat ng may asawa expert kung saan man yung, kung ano man yung tinutukoy mo. Talagang kinontra kita, no? Thank you, George. Ingat dyan. Happy listening. Okay. Sabi naman dito, ang dami paulit-ulit. Okay, the same lang pala to. Papa Ronnie, ano po sa Tagalog ang photographer? Alam ko yan. Alam mo kung anong Tagalog? Oo, Paps. Ano? Maniniyot. Bakit? Hindi ba manyunyot? Hindi, Paps. Kasi yun yung ano, Yun yung spelling? Oo, yan yung tinanong kasi sa amin dati, kaya hindi ko na talaga? nakalimutan. Oo. Oo. Talaga, yun talaga yung mga bagay na hindi mo nakakalimutan. Ano, Yes. Mama? Yes! Okay, may nagtanong lang dito sa text, ano raw sa Tagalog ang photographer? Okay. Alan ng AdPlus T-shirt printing. Shout out po sa mga taga Tinigiban. Oy, kumusta kayo mga taga AdPlus? Anyways, oras po natin 2:26. Kantahan muna tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Pakinggan natin to. Charlene Paraan. Alright mga kapuso, mga kabarangay, alas 2:43 ang ating oras. At syempre, babasahin na lamang po natin yung mga naiiwan ng mga mensahe ng mga kabarangay natin dito sa ating Facebook Live, sa ating Messenger at text line. Mama Donna, may bagong pasok yata na mensahe. Yes, Paps, galing kay Madam Salome. Sabi niya malakas yung amihan dito sa amin, Paps. Diyan daw sila sa kubo habang nakatambay. Aba, okay, buti pa kayo dyan, may hangin. Ako, may kilala ako na mahangin eh. Aircon nga yun, ang tawag ko doon, aircon. Malamig.
Okay, sabi dito, magandang hapon po. Mas makakabuti po na wag niya na pong hintayin. Alright? Kumbaga, wag na siyang umasa, Mama Donna. Ganun ang ibig sabihin. Pagsubok lang yan. Dasal ka na lang kay Lord. Makakatulong yan sa'yo. Alright, thank you. Ingat dyan. Sabi pa dito, Papa Ronnie and Ma'am Donna. Wow, madam talaga. Madaming utang. O madaming lalaki. O madaming order. Sure yun. Pabida na lang po sa mga nagtatrabaho sa Maduro Construction na mag-partners si Wen Darwin Gakasa tsaka si Badudoy. Okay, basta yan, si Badudoy na parang magkakapalit na ang mukha. Galing kay Daisy Monderio Apgao Cabasal, ang pogi ng kuyo. Alright, thank you. Kumusta po kayo? Ito na yung kanina, ano raw sa Tagalog yung photographer. Sinagot na po ni Mama Donna. Maniniyot daw. Tinanong ko nga siya ano ba talaga? Manyunyot o maniniyot? Anong kasagutan doon, Mama Donna? Maniniyot. Yun talaga yung tama. Yun talaga yung hindi mo makalimutan. Yes. Kasi sinama sa tanong yan sa amin dati ng teacher namin. Wala nakasagot. Kaya hinanap ko siya. Teacher nyo saan yan? Sa Pops? Filipino? Hindi. Parang sa media Kenemerut. Okay. Nakalimutan yung course. Tapos meron namang mga words na na tawag dito, ano ba yung mga words na pag binasa mo tapos pag binaliktad mo, parang baliktad, magkaiba yung meaning. Di ba? Na Tagalog din siya. Pero may mga words naman na parehas, like kunyari, depende na lang sa intonation. Yes. Di ba? Like bangko. Tapos yung isa, bangko. Oh, di ba? May Tagalog naman na pag binaligtad mo, iba ang meaning. Di ba? Katulad ng nilaslas. Huwag mong babaligtarin kasi bastos yun. Si Mama Donna, mahilig bumaliktad doon. Anyways, ako masasabi ko sa'yo, ano to? Ito. Okay. Paano kung daw? Professional photographer. Dalubhasang maniniyot. Oo nga, Ang dalubhasa ay expert, di ba? Yes. Expert, professional, dalubhasa. Maganda nga yan, matapik natin yan, yung talagang mga yung mga talagang salitang atin. Oh, diba? Yung mga malalalim. Yung mga malalalim. Sige, magre-research ako mga kabarangay, mamayang gabi. Pagpupuyatan ko yan. Isasama ko yan sa workload ko, sa mga task ko. Dumami lalo. Dumami tuloy trabaho ko. Anyways, sad girl, kung sa akin lang, wag ka na maghintay, wag ka nang umasa. Ngayon, sabihin man natin na biglang bumalik itong lalaki, tapos sabihin niya sa'yo na iniwan niya na yung asawa niya, sa akin hindi pa rin hindi ko pa rin itutuloy. Alam mo kung bakit? Kasi lalabas talaga na nakasira ka ng pamilya. Sabi nga mas pa raw yung yung tukso mas malakas pa sa bagyo. Kasi kahit na anong lakas ng bagyo, minsan hindi lahat ng tahanan nasisira. Pero sa tukso, lahat ng tahanan sira, Mama Donna. Kahit gaano pa katibay. Oo. So kung sa akin lang, hindi ko na i-entertain itong anong pangalan ng lalaki? Nakalimutan ko, Pops Jerome. Si Jerome. Hindi ko na i-entertain. Kumbaga, move forward ka na lang. Mag-move on ka na lang. And ako, I believe na makakatagpo ka naman nun talagang para sa'yo. Yung single yung walang sabit, yung walang pananagutan, walang responsibility, sa ibang babae. At hindi lang yun, baka may anak pa, di ba? Yun ang lang sa akin. Mama Donna, para sa'yo. Para sa akin ganun din, Pops Kasi kung
tatanggapin niya pang ulit itong si Jerome, 'di ba? Alam niya naman din, aware na siya na may anak at may asawa. Ibig sabihin, aware din siya sa pagiging kabit niya, 'di ba? Tama. So, kung para sa akin, wag na lang kasi marami pa naman din, may darating pa naman din na para sa kanya talaga. Wag na siya makiagaw. Yes, at saka kahit sabihin pa natin na na mahal mo, pwede mo naman turuan yan eh. At saka sabihin natin na pwede mong turuan yung puso mo na makalimutan. Hindi nga lang yan, it's not an overnight tawag dito. Hindi overnight yun na makakalimutan mo. Pero, darating ang panahon, makakalimutan mo rin. Kung sabihin mo natin na hindi mo makalimutan totally, pero hindi ka na masasaktan pag naiisip mo, 'di ba? Or makita mo siya, parang okay lang, 'di ba? So, just be patient. Alright? Maraming salamat, Sad Girl, ha? Thank you rin po sa mga kapuso natin na naki-join, nagbigay po ng mga pabidang advice, mga payo. Wala nang oras si Papa Ronnie. Ako po ay magpapaalam na nagsasabi ng hasta na bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3 Play. Forever.